Bago naghari sila Herbert Colanco at JB Sebastian sa Bilibid. Meron munang 16 anyos na bata ang naghari sa Bilibid noong dekada 50. Yan ay si Marshall Ama Perez or aka Baby Ama. Bago natin ituloy itong video, if gusto mo ang mga ganitong topic, paki-subscribe ng YouTube channel ko para palagi kang updated sa mga paparating kong videos. Maraming salamat po. Si Marshall Ama Perez or Baby Ama ay pinanganak noong 1935 sa Biñan, Laguna at dito na din siya lumaki. Simula noong pagkabata ni Baby Ama ay hindi niya na nakita ang kanyang mga magulang. Kaya ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya ay ang kanyang lolo na isang pintor at ang lola niya naman na isang naglalako o nagtitinda ng kakanin. Sa paglaki naman ni Baby Ama, sakali siya natuto dumiskarte ng mga iligal na gawain katulad ng pagnanakaw at panggagancho. Pero wag ka, binansagan siya ng mga kakilala niya na matulungin, pero ang pamamaraan niya ng pagtulong ay galing sa mga ninakaw niya. So mala Robin Hood pala ang galawan nitong si Baby Ama. Idagdag rin natin na itong si Baby Ama ay may pagkagwapito or pagkagwapo. Kaya nakadagit din siya ng babae na magiging kapares niya sa buhay at ito rin ay nabuntis niya bago siya makapasok sa bilangguan. So noong January 1, 1951, dito na nahuli si Baby Ama ng mga pulis dahil sa salang alam nyo na, ang pagnanakaw. Ang dahilan naman ni Baby Ama kung bakit niya naman ito nagawa ay dahil para tulungan ang kanyang kaibigan na nag-aaral. So, ang edad pa lang dito ni Baby Ama sa pagpasok niya sa kulungan ay 16 anyos pa lamang. Alam ko na nagtataka kayo dahil sobrang bata pa ni Baby Ama. Kasi sa panahon na yan ay wala pa yung batas na ginawa ni Pangilinan. Kaya yung mga ganyan edad ay pwede nang ipasok sa kulungan. So, noong nakapasok na si Baby Ama sa kulungan, naranasan niya ang mga naranasan ng mga bagong saltang preso sa kulungan. Isa na dyan ang pambubugbog, pang-aapi, at take note, ginawa din siyang parang babae sa kulungan dahil sa kanyang gwapo na itsura. Dito rin niya nakuha sa kulungan ang alias na Baby Ama. Noong naranasan niya ito, wala sa isip niya na gumanti sa kanyang kapwa preso dahil alam niya na makakalaya din siya dito balang araw. Ngunit isang araw, dumalaw ang misis ni Baby Ama sa Bilibid upang bisitahin siya. Pero pinigilan siya ng gwardiya at nagdesisyon na lang siya na umuwi. Nang paalis na siya sa Bilibid, binuntutan siya ng gwardyang manyak na may maitim na balak at naghihintay lamang ng tiyempo. Nang dumaan ang misis ni Baby Ama sa madilim na eskinita, dito na siya hinatak ng gwardyang manyak at alam niyo naman na siguro ang susunod na mangyayari. Ginahasa siya ng manyak na gwardya at pagkatapos ng nangyari ay nagkaroon siya ng depresyon. Makalipas ng ilang araw, ang misis ni Baby Ama ay nagpakamatay dahil hindi na kinaya ang depresyon na dinadala. Makalipas ng ilang linggo, si Baby Ama ay nagtataka kung bakit hindi pa siya dinadalaw ng kanyang misis. Dito na nag-umpisa maghanap ng impormasyon si Baby Ama. Pagkatapos niyang makahanap ng impormasyon, nalaman ni Baby Ama na ang kanyang misis ay ginahasa ng gwardyang nagbabantay sa kanila. Ang sumunod dito ay pinuntahan o hinanap niya ang gwardyang manyak at pinagsasaksak hanggang sa ito ay mamatay. Pagtapos mamatay ng gwardya, pinugutan ito ng ulo ni Baby Ama at pinagulong ni Baby Ama ang kanyang ulo sa selda na para bang naglalaro lang ng Jolene. Pagkatapos ng pangyayari ay dito na nagsimula nakatakutan si Baby Ama sa kanyang selda. Nang umingay ang pangalan ni Baby Ama sa Bilibid, nirecruit siya ni Antonio Marcos na leader ng Sige-Sige Gang na mortal na kalaban naman ng Okso Gang ni Primitibo Ebok Ala. February 16, 1958, araw ng linggo. Ito ang araw kung saan nagkatagpo ang dalawang landas na magkalaban na grupo na Sige-Sige Gang at Okso Gang. Nang magkita ang dalawang grupo, nagsimula na silang magrambulan. Ito ang pinakamalaking riot o rambulan na naitala sa buong kasaysayan ng Bilibid Prison. Ang bilang naman na naitalang namatay ay 9 na preso. Pagkatapos ng pangyayari ay nag-umpisang mag-imbestiga ang mga gwardya ng Bilibid at dito napatunayan na sangkot si Baby Ama sa gulo at siya pa raw ang pasimuno sa gulo.
Pagkalipas ng ilang taon, si Baby Ama at ang kanyang mga kasama ay dinala sa korte para litisin ang kanilang kaso na ginawa sa malaking riot sa Bilibid. Lahat ng kanyang mga kasama ay hindi umamin or ang sinabi ay not guilty. Pero si Baby Ama ay umamin sa kaso dahil ang nasa isip ni Baby Ama ay baka bigyan siya ng plea bargain or sa madaling salita ay mapababa ang kanyang kaso. Subalit dito siya nagkakamali. Hinatulan siya ng korte ng parusang bitay. Noong October 4, 1961, dito na bibitayin si Baby Ama. Bago siya bitayin, ang hiniling niyang pagkain ay kakanin dahil naalala niya bigla ang kanyang lola na nagbebenta dati ng kakanin. Nang bibitayin na si Baby Ama, ang gagamitin sa kanya ay silya elektrika. Kung ikaw ang tatanungin, payag ka ba na ibalik ang parusang bitay? Paki-comment sa comment section ang iyong sagot. So dito na nagtatapos ang ating kwento. If nagustuhan mo ang video, paki-like naman po itong video. Maraming salamat po.